So, itong topic natin ngayon, medyo, naging hot topic to. This past few weeks. Tungkol, involved na naman, part ba siya ng LGBTQ community? Pero, sabi nga nung iba, they don't, kumbaga hindi nila represent, represent yung LGBTQ. Kaya hindi naman to tungkol sa LGBT. Tungkol to sa isang specific na tao. Na part ng LGBTQ but still, kaya sabi kanina, hindi niya nire-represent. So, unfortunately, ganun yung ginawa niya. Hindi yung comment ng community na yun. Even yung ibang obviously yun parang bakit niya nagawa? Sino ba to? Parang anong yun, pura Luca Vega. Isa siyang drag queen daw, drag king. So, yun talaga yung pangalan niya? Hindi, yan, stage name niya. Okay. So, ano siya? Vlogger ba siya? Drag queen. Nag-costume siya nung... Hindi. Before that, ano siya? Yun yung nagpa-perform siya. Yung nag-cross-dress. So, yun yung, hindi siya vlogger. Hindi ko alam, hindi ko din siya, basta yun yung ko Parang I think yun yung pinaka niya. Sa akala ko nung una siya yung ito yung bakang macho na naka-high heels. Yung naka-high heels, yung si Rogelio lambot ng mga yung dating sa sa Aldab. Sa Aldab to. Yun. Naging mahugot to issue na to kasi ang ginawa niya, nag-costume siya ng image ng Jesus Christ. Yung tradition na nakikita natin, pati yung balbas, yung Jesus Christ o Nazarene. Parang Nazarene. Tapos, kinanta pa yung ama namin. Sa bar ba yun? Performance yun Ikaw, ano masasabi mo doon? Hindi ko kasi napanood yung full video na yan. Hindi ko na rin inalam pa kasi yung mga ganyang klaseng for me, nonsense. Pagka mga cloud chaser talaga, hindi ko sila ina-entertain na unless talaga they did something na parang makukot yung attention ko. For me, it's all about cloud chasing. Para pasukin yung gano'n na hindi ko nag-iisip. For sure, nag-iisip yun. Kung Catholic, whether Catholic ka man o hindi, kasi ang mga numero uno na sagasaan dyan, yung mga Catholic, mapa LGBTQ na or what, as long as Catholic sila, for sure, tinamaan sila, nasagasaan yung belief nila, sagasaan yung religion nila, which kailangan din natin respeto. Especially, Pilipinas, almost, 80-90% na Catholic. You're the most Catholic religion the Asia. Yung may nating na yun. Pero, di ba? Cloud, tapos yung ano bang nag-joke sa kanya para gawin yun. Kulit nga, hindi niya daw alam kung ano yung nagawa niyang mali. Open daw siya makipag-diskusyon. Bakit? For the sake of conversation, sige. Let's say, sabihin natin nandun na tayo sa diskusyon, sa debate. Kung ano yung nagawa niyang mali. Ano yung hindi niya nagawang mali? Ano yung nagawa niyang hindi mali? Gula, no? Yeah. Maski nga, yung tanong niya kasi na, ano yung... Or, baka against talaga siya sa Catholic. Sabi niya, maski daw siya, maybe, iba daw yung, hindi naman daw yung intention niya. Hindi. Kasi maybe, in our eyes, dahil Catholic tayo, sa iba pang Catholic dyan, mali. Pero sa mata ng iba na making fun of Catholic, na talagang totally disagree sa Catholic, or hindi Catholic, hindi fan ng pagiging Catholic, okay lang sa kanila yun. Kasi, maganda lang yun sabi niya, kung sa'yo, kumbaga sinasabi ni Angelo, kung sa inyo na hindi niniwala sa ganung religion, okay lang. Kung ganun ka mag-isip, iniisip mo rin na mayroong ibang
ibang outcome o ibang mararamdaman ng ibang tao. Kasi gusto mo yun eh. Tapos di ka na nagtanong, ano yung nagawa ko mali? Panindigan mo na lang. Kasi doon sa nagtanong ka pa lang, alam mo nang may ano eh. Parang nakakasar pa. Alam mo na may nagawa ka mali. Alam mo na yung magiging consequence yan. Alam mo na yun. Kasi even yung mga, Like, parang 90% daw Pilipining kakalawanin. kasi nag-cross ka na eh, foul na yun. Sabi niya, this is art. Ang art may boundary yan eh. May boundary yan. May boundary yung art kapag nag-cross ka na ng karapatan ng iba, ng bilis ng iba. Kasi hindi kahit ano, kahit anong natignan sorry. Tayo lang, hindi ko lang sure yung Muslim ba may ganyan din ba sila, may symbol din sila, like may specific na itsura ba sila, wala silang Nazarene, wala silang. Pero hindi mo like halimbawa yung pag ibabastusin mo yung sige, so sabi nga ni Ariel Di Masa, yung Maverick and Ariel, yung mga OG na sabi niya, subukan mong gawin niya sa mga related sa Muslim. Ayun nga eh. Kaya nga inano ano ba, may Muslim pa, parang wala yata silang gano'n na. Kasi Allah, like gamitin mo yung sa maling paraan yung pangalan ng Diyos nila o yung word nila o yung simbahan nila. Baka mag-cause ka ng war. Di ba? Yun nga eh, bakit Catholic yung napili niya? Kasi alam niya na mas ano tayo eh, mas hindi, kumbaga mas malambot puso na natin. Kasi ano pa nga yun eh, dahil na-offend ka, i-invalidate nila yun. Hala ko ba mga Christian kayo? Kayo pa yung mga Christian, kayo pa yung ganyan. Ano gusto nyo gawin namin? Matuwa. In the sense na gusto nyo, parang gusto nyo i-prove pa na tama, i-justify pa na tama yung ginagawa nyo. Isipin nyo rin na gusto rin namin tama rin yung ano eh. Diba? Kasi na lang natin. Imagine na you have a grandmother na for all her life, hanggang ngayon na medyo nag-ano siya. Hindi natin mahina na. Senaryo lang to. And yun yung pinapaniwalaan niya. That's why hingin natin parang hanggang ngayon going on yung life niya. And then someone, kung sino man yan, whether mapalalaki, mapababae, bakla, tomboy, ginamit yung image na yun sa isang event on that way, na ganung sa ganung paraan, di ba? Ano na lang, imagine, anong iisipin, ano yung mararamdaman ng lola mo, ng grandmother mo. Hindi na natin kailangan ng debate, hindi na natin kailangan ng reasoning dito kung bakit mo nagawa yun, kung bakit hindi ito, kung bakit hindi yun napili mo or what. It's all about respect, and kung talagang genuine na may nagkikare ka sa someone, bakit anuhin pa? Bakit hahanapan mo pa ng reasoning? Bakit hahanapan mo pa ng defense yung ginawa mo? Yun na lang eh. Imagine mo na lang yung mga elderly na nandun yung faith nila sa symbol na ginamit mo sa kagaguhan. Hindi ko sinasabing kagaguhan yung pagiging drag. Hindi ko sinasabing kagaguhan yung drag performance, but pipili tayo ng gagamitin natin. Kasi maski ako artist ako eh. Iniisip ko din yung musician ako, iniisip ko din katulad nyo, halimbawa LGBT. Siyempre ayaw rin ma-offend. What if gumawa kami ng kanta, ako gumawa ko ng kanta na sabi ko art. This is art. This is music. This is art. Would that be an excuse? Diba? Hindi. Hindi. Tapos tatanungin mo pa. Tapos ang malapit pa din, magpapa-Gcash ka for ano daw finances para maharap niya yung kaso niya. Kaso ba o ano? Kasi meron pinail ata na sa kanya eh. Nakaso ata. Iba pa yung persona non grata. Hindi man ano yan. Yung familiar din eh. Yung persona non grata ay political parang statement ng isang lugar, ng isang bansa. Specific na lugar
na hindi ka welcome sa lugar na yun. But it doesn't mean na idadrag ka palabas or uhuliin ka unless, yun nabasa ko unless merong court order ng hindi ka pwede pumasok sa like yung tinatawag na Which is parang hindi naaabot sa ganun. hindi naman gano'n. Depende na lang pag merong kaso sa'yo at merong court order. Kasi magbabiolate naman yun sa karapatan mo. Kasi papasok yung karapatan mo. Yun nga, nagiging unreasonable at minsan selfish. Minsan, ang tawag na doon, For the sake of clout. kasi kung sasabihin mo na it's for the sake of art, ang narcissism mo na, pipilit mo sa amin yung karapatan mo o yung art mo, tapos i-gatekeep mo, i-invalidate mo yung reaction namin. Di ba? Parang, ang narcissism mo nun. Gusto mo ikaw lang. Kami nga na, nag-iingat sa music Nag-iingat kami. Meron talagang mga tao na sobrang brutal, sobrang vulgar na it's against yung moral na bawal magmura. Merong ganon. Pero para mag-cross ka, like yung religion, yung race, yung gender preference mo, di ba syempre that maingat ka, i-justify mo pa, sige, sasabihin mo, wala akong pakialam. Tapos, Especially, more to come, dagdagan pa. part ka ng community na napaka-sensitive. Meron natin yun, LGBTQ+. Sa ngayon, sa mga panahon ngayon, yan yung community na sila yung kawawa, sila yung na-discriminate. Parang nagiging parang sa ibang bansa, nagiging meron ng racism, meron na rin yan. Pati yung LGBTQ, nakakawawa din sila, not only black. Diba? Tapos gagawa ka ng ganun, hindi mo na lang inisip yung community na part ka. Ba't hindi mo inisip yun? If you truly, really care. Ganyan Kung nag-iisip ka, kasi alam mo yung magiging yun Ayan, nakuha mo na yung atensyon ng lahat. Then what? Marami na nag-call out sa'yo, even si Kuya Kim. Nag-tweet nag-tweet siya, even sino ba? Sino pa ba? Si Ruther. Si Pastor Ruther. Bible Ninja. Yung mga nag-call out na siya yun. Ang nice pa nun, nakipag-dialogue ka ba, nakipag-usap ka man lang to explain yung sa hindi. Meron ka pang isang event na dadagdagan, kinabukasan, meron bago. Ilan na ba? 12 na municipality? Though alam mo na may loophole yun, na it's just a political stand and you are using separation of states and religion. Saan ka ba dun? Saan ka ba part dun, di ba? Diba? Nagkakaisa na nga pareho yung state saka yung religion para i-condemn ka. Diba? So, ayun nakuha mo rin gusto mo. Yun talaga, may reaction sa bawat ginagawa. Merong hindi worth it. Merong meron laging consequence. Yung ginagawa na. Wala, nag-cross ka ng boundary ngayon. Art is art, pero hindi ka naman bata para sabihin nila. Hindi mo pinapagbawalan, maging drag, hindi naman, diba? Parang there's too much in everything. Pero anyway, mangyayari lang dyan, public apology. Either public apology or hintayin na mag-subside yung issue, that's it. Alam niyo, gano'n, palitipasan na lang yung issue. Pero magpapag-Gcash yun. Or worse, masaktan ka pa sa proseso. Kasi, wala, ganun talaga Valid na may masasaktan at magre-react yung mga nasaktan na yun. Yun na kung paano pag nag-reflect sa kanya yung hate, hindi mo masisisi yun. Hindi mo ginusto yung outcome, pero yun yung outcome. So, to wrap things up, ayun na lang, maging mas maingat tayo sa kung yun nga, ayaw natin ma-offend. Tumasang din natin maka-offend. Pwede natin gawin yung art
nakaka-offend lang siya pag totoo. Lalo na pag it's political. Totoo naman gusto nating shout out yung mga mali. Okay yun. Sa music, ginagawa yun against violence, against discrimination. Pwede natin. Pero pag nag-violate ka na, wala namang isang belief na yun. Isipin natin yung paulit-ulit bago natin gawin. Lalo na, mas madaling kumalat ngayon social media. Nagkakaroon na ibang interpretation at mas madaling ma-absorb ng tao. Yung ginawa niya kasi parang there's no other way para i-interpret yun. Saka intentional yun. Intentional. Ginawa mo talaga yun. Nag-ano ka pa nga. Oscar review. Oscar review. Doon pa lang yun. So it's a holy covenant city. Yan mo na lang. Given na natin na may mga tao hindi religious, but still, consider mo yung mga religious na tao, yung mga elders na tao, yung mga tao, mga institution, may sakit na kumakapit sa paniniwala and then babastusin mo lang. Imaginein mo na lang yung mga ganun. On up, diba? Matanda ka na, alam mo na yung hindi ka na dapat sabihin, hindi ka na 5 years old para sabihin pa. Marami sana, naman sana, but alam mo yun, sooner or later, hindi mo alam. Baka kakatok na lang sa pintuang balik. Karma, disgrasya, o naman sana. Diba? So, and then sisisihin mo, art. Of bullshit. So, sana magbago pa yung isip mo, di ba? Nakakatawa yung art, yung drug na yan. It's part of art. Natutuwa rin ako dyan kasi yung artist. Siyempre, malipad dyan sa drug na yan, na art na yan. It's laging accompany yan ni music Siyempre, di ba? Anyway, ayun lang. So, kayo guys, anong masasabi nyo sa topic na to? Pwede kayong mag-comment sa below kung ano yung pananaw yung opinion yung sa topic nila. So, ayun. Ulit next time. Feeling ko mas magiging consistent naman na tayo. And, nagyano na talaga. Sobrang, kung ano yung sinunod-sunod ng post namin, tsaka naman biglang naging kami, nag-stagnant for a while. But, Facebook, doing good Mas tingin ko. But thank you all for watching, guys. See you again next time. And give us a thumbs up, hit subscribe. Ikaw, pang announcement, any announcement or what? Wala naman. Bye. Peace.